Hi Sir Jed. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Prince. Isa akong guro at gusto ko sanang ikwento ang aking personal na karanasan. Nagtuturo ako sa isang maliit na school dito sa Diliman, Quezon City. Matagal na ako dito at pamilya na ang turing sa akin ng may-ari ng school at mga co-teachers ko. Ako nga din halos ang nag-aalaga sa mga anak nila ma'am. Nung mga bata pa ito. Minsan ay sa bahay na rin nila ako tumutuloy pag kailangan nila ng makakatulong sa gawaing bahay. Mga nasa 10 taon mahigit na po ako dito. Single pa po ako nung oras na ito, wala ding anak. Focus kasi ako masyado sa trabaho kaya mapili din talaga ako sa mga kasama ko sa buhay. Sa gitna ng pagsisipag ko ay may nakilala nga akong co-teacher dito. Napalapit siya sa akin. Itago na lang natin ang pangalan niya sa Althea. Sakto lang ang kanyang itsura. Hindi siya gaano maapil. Maayos naman siya sa pananamit. Nagme-makeup rin minsan. Kulot na mahaba ang buhok niya. Sakto lang ang kulay ng balat niya. Medyo kayumangge pero makinis siya. Si Althea ay masayahing tao. Kaedad ko siya at ka-birthday. At dahil magka-birthday kami, doon kami talaga unang nagkasundo. Okay naman siya makitungo sa school. Mabait sa estudyante. Okay sa mga nakakataas sa school, mabait din siya sa akin. Pero minsan napapansin kong ako ang pinaka-close niya. Pag break time niya, iyayain niya ako kumain sa labas. Minsan nga may baon siya at dinadalhan niya ako ng mga kain. Tinutokso tuloy kami ng co-teachers namin. Minsan din po pala Sir Jed ay mahilig siyang lumingkis sa akin. Touchy siya, oo. Di ako sanay sa ganun dahil nga mapili akong tao. Pero minsan hinahayaan ko na lang siya, baka ka ako friendly lang siya sa akin. Nung biglang isang araw. Prince, tara. Labas tayo. Kape tayo, gusto mo? Niyaya niya ako lumabas. Nasa isip ko, date na to? Pumayag naman ako. Lumabas na nga kami. Kumain, nagkape, maghapon kaming magkasama. Hanggang nagpahatid siya sa akin sa dorm na tinutuluyan niya. Nung biglang, ano yun, Thea? Prince, may gusto akong malaman mo sana. Ano ba yun? Paligoy-ligoy ka pa, ano nga? Prince, huwag ka sana may ilang ha o magagalit. Prince, gusto kita. Sobra. Natameme ako. Kasi para sa akin, kaibigan ko lang si Althea. At pinakikisamahan dahil pareho kaming guro. Hayo ko din ng issue. Nailang ako agad. Uy, kailangan ko nang umuwi, Thea. At umalis na ako sa dorm nila. Habang naglalakad ako palayo, paglingon ko, nakatayo lang siya sa pintuan. Nakatikit, hindi gumagalaw. Kinabukasan sa klase, mas bumigat ang pakiramdam ko kay Althea. Mas dumidikit siya sa akin. Minsan sisilip siya sa table ko, akala ko ay babasahin niya ang sinusulat ko, yun pala ay halos idikit niya lang yung pisngi niya sa pisngi ko. Minsan naman ay na-haplos niya ako sa kamay kapag may ibabalik siyang gamit na hiniram niya kunwari. Prince, maganda ba ako? Nagtatanong na siya ng ganyan sa akin lalo na kapag nag-makeup siya. Sir Jed, hindi ko lang sinasabi pero mas okay pa siya nung una. Bago siya umamin kesa ngayon. Madalas may itim ang mata niya, makapal ang eyeliner, masyadong mapula na yung lipstick niya, maputi masyado yung mukha niya. Minsan nga nagugulat ako pag lingon ko ay nasa likod ko pala siya. Nakaabang. Nag-iiba na din yung ugali niya, Sir Jed, dahil mas naging vocal siya sa feelings niya sa akin. Oy, si Prince, boyfriend ko yan, kaya lagi ko kasama. Joke lang. Ang gwapo-gwapo talaga ni Prince, nakakagigil. Hay nako, gumaganda talaga ang araw ko kapag nakikita ko si Prince. Naririndi na ako. Bakit ganun siya? Hindi ba siya nakakaramdam? Hindi ako ganung klaseng lalaki na basta nagnonobyan at nakikisama sa mga biro na tungkol sa pag-ibig. Sinabi ko din naman sa kanya na wala na akong planong magnobya o asawa. Alam niya din ang tipo kong babae at hindi siya yun. Isang araw, kasama ko ang isang co-teacher na babae. At kakapasok lang ni Althea sa school. Nakasalubong niya kami. Hindi siya nakangiti, Sir Jed. Kung makikita niyo lang po siya,
Nakakatakot talaga yung reaksyon niya. Lumaki ng sobra yung mga mata niya. At tulala lang siya sa amin. Walang reaksyon pero alam mong matindi yung galit niya. Lalo akong nailang at umayaw muna makisama kay Althea. Kinabukasan, yung co-teacher ko pa rin na yun yung kasama ko. At nakasalubong namin si Althea ulit nun. Ngumiti siya ng maliit pero malaki ang mata. Doon siya nagsalita bigla. Ma'am, ikaw talaga ma'am. Alam mo na mga kong girlfriend niya ni Prince eh. Prince, halika nga dito. Kain tayo, sagot ko. Hinila niya ako sa braso ko at hindi na ako nakapagpigil. Ina, Thea, ano ba? Tama na. Hindi mo ba nagigets? Hindi kita gusto. Ang kulit mo, nagtitimpi na lang ako, matagal na. Napalakas din ang boses ko. Buti na lamang ay gabi na nangyari yun, Sir Jet. At co-teachers na lang ang nandun. Pero 3 na lang kami magkakatapat nun. Nakita ko ang reaksyon ni Althea. Nagulat siya at alam mong galit na galit siya kahit naiiyak na siya. Prince, bakit? Ano bang ayaw mo sa akin? Close naman tayo, di ba? Dikit tayo, di ba? Ano ba mga hindi mo gusto sa akin? Sige na, babaguhin ko. Hindi ulit ako nakapagtimpi, Sir Jet. Lahat. Una, para kang tanga. Pangalawa, hindi ka maganda. Pangatlo, delusional ka na masyado. Hindi tayo. Pero pagkakalat mo na tayo. Lahat, ayoko sa'yo. Hindi kita gusto. Nakita ko na naluha siya, Sir Jet. At tumakbo siya palayo. Umuwi siya. Friday yun ng gabi. Naimasmasan din naman ako pag uwi ko galing school. Nakonsensya ako. Sama ba ako? Masyado ko ba siyang na-real talk? Sabi ko, ibali na. Magsasorry na lang ako sa Lunes. Di ko maalis sa isip ko ang nangyari hanggang nag-Lunes na nga. Sabi ko, ito na. Hihingi na ako ng sorry. Nag-flag ceremony na. Di ko siya mahanap. Nagturo na kami. Nag-recess, lunch, wala si Althea. Hindi kaya absent siya? Nasobrahan niya ata talaga lahat ng sinabi ko. Hanggang nag-uwian, wala talaga akong nakitang Althea. Kinabukasan, Martes, wala pa rin siya, Sir Jed. Miyerkules, wala ulit si Althea. Parang hindi ko gusto pumasok para magturo. Bukod sa nakonsensya na ako, ay sobrang sama din ng pakiramdam ko. Napakataas ng lagnat ko. Wala akong gana kumain. Gusto ka na rin ako. Nahihilo, masakit ang ulo. Ano to? Di pa ako nakakaramdam ng gantong sakit sa katawan ko. Sa simpleng lagnat lang, hindi ko kinaya to. Kaya natulog na lang ako. Maya-maya, pagising ko, laking gulat ko. Basa ang higaan ko. Makati ang balat ko. At pagkita ko sa balat ko, Sir Jet, butas-butas to. Malaki yung butas. Konti na lang kita mo na yung laman. At hindi lang basta butas. Maniwala kayo o hindi, may mga antik na lumalabas sa balat ko. Nagwala ako. Nag-iiyak, kinabahan, halos mabaliw ako sa reaksyon ko. Pagkita ko sa buong katawan ko, akala ko braso lang ang butas at nilalanggam. Hindi, buong katawan ko pala. Kahit mukha ko ay nagsisimula na rin magkaroon ng butas. Yung ilong ko sobrang napakati na din. Lalamunan ko masakit, parang may kumakagat. Nagsabi ako sa principal namin, naamo namin sa school. Parang pamilya ko na kasi sila. Sa kabutihan nila ay dinala nila ako sa ospital ng QC. Pero hindi ako na-diagnose doon sa sakit ko. At hindi ako nagamot. Dinala ako sa pang-4 na ospital sa kung saan-saan. Pero walang makapagsabi sa kung anumang sakit ang nararamdaman ko. Nagsimula na rin magbutas yung mukha ko, Sir Ched. May mga langgam pa din na lumalabas. Walang dugo, pero puro tubig at malalaking langgam na pula lang ang lumalabas sa loob, mismo doon sa katawan ko. Hindi na rin ako makakain, Sir Jed, dahil masakit na rin ang lalamunan at bibig ko. Doon ko naalala si Althea. Simula nang nasigawan ko siya, hindi pala siya bumalik sa school, sabi ni Ma'am Principal. Doon namin napag-isip-isip, hindi kaya may kinalaman siya sa akin?
At doon ako dinala ni ma'am sa isang albularyo. Albularyo na medyo espiritista siya. Taga Maynila lang siya. Na siya ay malapit kay ma'am principal dahil minsan binabasbasan siya neto at mga pamilya niya, lalo na pagdating sa swerte. Tinawas na nga ako ng albularyong to. Ha? Taho? Sabi ni ma'am principal. Naku Prince, may isang tao na matindi na may galit sa'yo. Napagsalitaan mo ng hindi maganda at umuwi na siya sa probinsya. Doon siya gumanti sa'yo. Ano to? Sa probinsya pa siya gumanti? Oo, barang ang ginamit niya sa'yo. Tagalite siya, di ba? Nakikita ako ay baliw siya sa'yo. Itong taong to, umuwi siya nung nag-away kayo. At naghanap siya doon sa kanila ng malakas na mambabarang para makaganti. Kaya tahong hugis niyan ay ayun yung tinitinda nila doon sa Leyte. Nagtitinda ang pamilya niya doon ng tahong. Nanginig ako sa nalaman ko. Paano niya lahat yun nalaman? Ibig sabihin totoo nga. Si Althea nga ang may gawa na nangyari sa akin. Pumayag ako magpagamot sa kanya. Dinasalan niya ako. Binigyan niya ako ng ipapahid na tubig na may dasal niya. Lumipas ang halos 3 araw. Nagsara na ang mga butas sa katawan ko. Wala na ding lumalabas na langgam o tubig, Sir Jed. Nawala na din yung lagnat ko. Hindi ko pa rin makalimutan ang experience kong to. Kahit 2013 pa ito nangyari. May asawa at anak na po ako, Sir Jed. At siguro naman si Althea din. Kung makakausap ko lang siya ngayon, ay hihingi pa din ako ng tawad. Dahil alam ko, napasobra ang mga sinabi ko sa kanya. Wala na akong balita kay Althea, Sir Jed. At huling balita ko nga ay nasa Dayton siya. Hindi na din siya nakakausap ng kahit sino sa school. Ang sabi naman ng espiritista sa akin noon, iba ang nambarang sa akin. Ngunit si Althea, nung oras na nabarang ako, ay nagsimula na rin raw mag-aral ng itim na kaalaman. Ito ay kwento ng obsesyon at barang. Sana kung nasaan man si Althea ngayon, Sir Jed, ay wala na siyang ibang mabiktima ng pag-ibig na pinilit niya at barang na ginawa niya pag nasaktan siya. Sana lang din ay hindi na siya bumalik pa dito sa Maynila.